Grabe pala pag ano no, yung pag-official ka ng gobyerno, mayaman ka, may pera ka. Ito si ano, balik tayo ito kay Gwin Garcia, itong sa Cebu na in-news to noong mga nakaraang taon, 10 months ago eh. Di ko lang alam kung anong resulta nito sa utang niya sa HSBC na doon siya nangutang na inutusan na sa Supreme Court na bayaran na ang kanyang utang at lumaki ng lumaki ang kanyang ang kanyang babayaran sapagkat ay umabot na sa ilang to. Basta ipakinggan natin yung balita at bago ko ipasok yung balita, ganun ba talaga pag tayo ay nasa gobyerno, pagka nasa impluwensya ka, parang lahat na lang ng lahat ng yung mag-ano sa ay mali. Yan yung nakikita ko. Karamihan ganyan eh. Di lang si Gwin Garcia ang ganito. So pag ganitong klaseng namumuno sa probinsya ng Cebu, so di natin di natin na nakikita natin ngayon kung may rason ang mga taga Cebu na pumili man ng bago kasi sa tagal niya nanungkulan pala sa Cebu na nagiging congresswoman, nagiging itong gobernador at ito na may lumabas palang balita na nagkautang pala to. So nagkautang siya ng utang na loob sa mga Duterte, baliwala yun sa kanya, ngayon dito naman sa kay Marcos. Ito yung balita Cebu Governor Gwendolyn Balik Garcia. natin. Inatasan ng Supreme Court si Cebu Governor Gwendolyn Garcia na bayaran ang pagkakautang nito sa isang dayuhang bangko. Kasunod ito ng pagtanggi ng korte sa hiling ni Garcia na ipawalang bisa ang alias writ of execution na inilabas ng Makati Trial Court noong 2018 kung saan pinababayaran sa kanya ang kanyang pagkakautang sa Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o HSBC. Sa resolusyon ng Makati Grabe na sa ano pala to? Regional Trial Court pa lang. Bakit umabot pa to sa Supreme Court? Ayaw talaga niya doon. Ayaw niya sumunod doon sa RTC pa lang. Yung kautusan ng RTC na bayaran. Hanggat umabot na lang dito sa Supreme Court, edi magbabayad na siya dyan. Kasi Supreme Court na yung nag-utos sa kanya. Hindi naman yan na ang Supreme Court. Di muna yan sabihin na, sige, i-file ko ng i-file ko na to ng ETRO ko to. Magbabayad na siya dyan. So, ituloy natin yung balita. RTC noong 2012, pinagbabayad si Garcia ng $700,000 Ang laki. na utang at may kasama ng 12% na interes simula July 2000 at mahigit 700,000 US dollar ang kanyang utang. Tapos i-times mo nga ngayon yan sa I-times mo yan ngayon sa halimbawa lang sa 56 ba ang 56 ba ang US dollar, peso against US dollar. So magkano? Malaki-laki Noon pa to noon nakarang taon pa to. 1,000 pesos na legal fees. Oh, may legal fees pa. Pero ng opisyal, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na tutulan ang kautusan ng korte at hindi ito naisilbi ng tama dahil ipinadala dapat ito sa kanyang business firm na GGC Enterprises. Nag-ugat GGC. So, Gwin Garcia, ewan ko lang yung C. Basta GGC. So, inantay pa talaga niya na makarating talaga sa Supreme Court ang kaniyang kaso. At ito na, lumaki ng lumaki. At ito pa, yung niya, ay hindi siya parang, nagpalusot na naman. Ganun ba talaga ito si Gwin Garcia pala sa Cebu? Kaya pala yung taga Cebu ngayon, pag nagko-comment sila, mukhang sinusuka na talaga nila si Gwin Garcia. Ito pag nakita nila tong balita na to May rason kayo na sinusuka tong gobernador nyo. Kasi grabe ka pala to, tigas ng ulo nito. At saka palagay ko mas mas mahilig pala siguro to sa kanya bang powerful ako dito sa Cebu. Kaya ganito ako umasta. ang kaso sa inutang ni Garcia na $900,000 sa Na. HSBC para sa pagbili ng light transit barge ng kanyang kumpanya, ngunit hindi ito nabayaran kaya napilitang magdemanda ang bangko. Na. 900,000. Tama ba? Ano ba
na ang kanyang kumpanya ngunit hindi ito nabayaran kaya't napilitang magdemanda ang bangko. HSBC para sa pagbili ng light transit barge na ang kanyang kumpanya ngunit hindi ito nabayaran kaya't napilitang magdemanda ang bangko. Kasi makuha abe. Nagdala dapat ito sa kanyang business firm na GGC Enterprises. Nag-ugat ang kaso sa inutang ni Garcia na Klaruhin ko lang. $900,000 sa HSBC para sa pagbili $900,000. Yun ang kanyang utang sa HSBC. Na ito, nagdemanda na ang bangko at ito ng resulta ngayon. 2012 ang sabi nito, ang kanyang nag-umpisa ang kaso. So 2024 lumabas ang desisyon ng Supreme Court. Dahil nga ito siguro sa mga TRO na ayoko magbayad yan. Bakit ko magbabayad yan? Nangutang ka por Diyos por Santo. Ginawa mo palang ano yan eh. Bumili ka pala ng mga ano yan sa kumpanya mo. Tapos hindi ka magbayad. Walang kita yun. Pag nag-invest ka sa mga ganyan nakalaking investment mo, hindi ka kumita. At hindi ka magbabayad ng bangko. Kawawa naman yung bangko, HSBC, tapos hindi mo babayaran. Iba, ano ba sabihin natin sa kanya nito? Kawalang hiya naman ito ganito. Pag nangutang, ganyan ba ang mga ugali pag nangungutang? Uy, paging sa mga nangungutang, magbayad kayo ha. Huwag kayong umabot na idemanda kayo. Ito, dinimanda to dahil sa laki ng utang. Ito na, kailangan niya magbayad. Nakakahiya naman itong gobernadora ng Cebu pala. Ang laki ng inutang tapos nakipagtuso pa sa mga sa korte. Abogada pa to ha. At dating congresswoman, gumagawa ng batas, hindi naman marunong tumingin sa mga batas. Ganun talaga pala, no? Ganun ang mga tao. Pag may alam sa batas, ignorante sila. Inosente. So, ito si Gwen Garcia ngayon, hindi ko lang alam kung baka nagbayad na to. Magbayad ka na, Gwen, kung hindi ka pa nakapagbayad, bayaran mo na yan, $900,000. Barya mo lang yan, sus naman, oh. Hindi naman yan siguro hindi mo naman yan siguro ikalugi sa kumpanya mo. Tapos pag sa ngayon na panahon ng eleksyon, kayabang-yabang mo dyan magsasayaw-sayaw pa. Siga to eh. Nakikita ko sa mga video nito, ang sisiga. Para bang talaga niya na powerful talaga siya sa Cebu. Walang makakatalo. Alam nyo kayo mga politician, hindi kayo pwede na habang buhay kayo nandiyan dyan. Hindi kayo habang buhay na titingalain kayo sa mga tao. Darating ang araw na talagang hindi na kayo magiging powerful sa lugar nyo. Kahit sinong politician, papalitan talaga kayo kung kahit sino man. Ilagay na natin halimbawa itong itong Pasig, nung panahon ni itong yung kalaban ni Vico Soto, itong mga Eusebio. Sa tagal, ilang taon, ilang dekada ang mga Eusebio sa Pasig City. Mga 30 years, ang mga mahigit pa, ang mga Eusebio. Pero si Vico Soto, isa itong city councilor. Di ko alam kung anong distrito. Kumandidato ng mayor. At yun nanalo. Pinatumba niya itong mga Eusebio na dekada, galing sa amahan, galing sa asawa, anak na at anak na at anak na. Ang namumuno ko, hindi na po pwede yung anak, palitan sa tatay, palitan sa nanay. Ganun ang Pasig dati. Kaya ganyan di naman masama talaga pag mag-dinastiya, pero depende sa pamilya kung dinastiya kayo, pero depende talaga sa serbisyo din sa mga tao. At itong Cebu ngayon, nakikita natin na itong mga Garcia, mukhang medyo may pagkaano rin eh. May pagkatuso rin kasi talaga eh. May pagkaabusado na rin eh. Porque tumagal kayo sa inyong serbisyo, kaya lipat na lang kayo ng pwesto, umabuso na. Kagaya nitong manugang niya, itong si Jock Frasco. Natalo niya dati rin ang mga dyan sa Cebu. Itong mga Durano. Pero nakatermino lang, tinulungan ng dati ni Pangulong Duterte, ni VP Sara. In-impeach nila si VP Sara, pumirma ng impeachment. Ito ngayon, di na sila suportaan ni VP Sara. Ito si VP Sara ngayon, ang suportado nito ay ito yung mga Durano. So mukhang maganda daw ang laban nitong Durano at saka Frasco.
Kasi itong si Frasco mukhang may paglalagyan itong si Durano. Kasi itong si Durano ngayon, ito yung mayor ng Danao City. So ito yung tumakbo ulit tinapatan niya to si Joke Frasco. Kaya ito si mga Garcia. Para sa akin, tama lang din talaga. Magpalit kayo ng bago. Bago naman para ang inyong bayan ay magiging maunlad naman. Maunlad naman lalo. Unlad naman ang Cebu. Pero mas maganda yung may ikaunlad pa. Ganoon naman talaga eh. Mangangarap tayo ng unlad. Sige, palit tayo ng bago. Naranasan nyo na ilang taon eh. Ganun pa rin yan. Ito uupo sa loob ng 3 years. Ganun pa rin yan. O di ba? So palit na kayo. Nakakahiya yung gobernadora pala nyo. Di ko alam mo, nagbayad na to.